Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. First Lady Liza Araneta Marcos, pinagseselosan si Vice President Sara Duterte. Ito ay isiniwalat ng dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay matapos ideklara ni First Lady Liza na bad shot na sa kanya si VP Sara, dahil sa pagdalo sa rally, kung saan tinawag na bangag, ang asawa niyang si Pangulong Bongbong Marcos. I was always kind to her. Bad shot na yun sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Dagdag pa ni Roque, hindi lang po ngayon nagdeklara ng giyera si Liza Araneta Marcos. Panahon pa po ng eleksyon, ay ginigiyera na niya si VP Sara. Mayroon pong elemento yan na selos. Unang-una, tanggapin po natin. Saksakan naman ang ganda ni VP Sara kumpara kay First Lady. Bad shot siya sa akin. Yan po ang matapang na binitawang salita ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay VP Sara. At ang dahilan daw, pupunta sa rally, tatawagin ang presidenteng bangag at tatawa-tawa pa. Well, alam niyo po, ako po ay naroroon nung pagkakataon na yon. Yan po yung maisog rally sa Davao. Hindi ko po makakalimutan yan dahil ako habang nasa entablado, pina-acknowledge sa akin ang pagdating ni Senator Amy Marcos. No? So, in-acknowledge ko, so natputol yung aking talumpati sa entablado. Doon lang po sila nagkita ni Inday Sara. Nandun sa pagkalikod-likod talaga ng stage. Dahil nag-welcome lang doon si Inday Sara, walang sinabi, welcome lang at salamat sa inyong lahat. Tapos ang dumating na nga si Senator Marcos, doon sila sa likod. At talaga naman pong bago pa ako magsalita, naging-ngis-ngisa na yung dalawa. Kasi ganyan naman talaga yung dalawang yan Parang schoolgirls pag nagkasama, no? Nangis-ngisan. Yung pala, minasama yun ni First Lady. Bawal palang tumawa. At ang talagang sinabi niya, bad shot sa akin. Pero nang una ko napanood ko yan, bakit kaya ganun ang naging asta ng ating First Lady? Para bagang siya ay reyna, na kapag ikaw ay bad shot sa kanya, wala na mangyayari sa inyo. Kailan pa ba naging napaka-impluensya ng First Lady na kinakailangan good shot sa kanya ang Vice President? Siguro kinakailangan paalalahanan ng ating First Lady, Ma'am, bawal po ang titulo ng royalty dito sa Pilipinas. Wala po tayong hari at reyna na talagang sumasamba ang mga subjects niya. Hindi po ganoon ang demokrasya sa Pilipinas. Sa katunayan, ang meron lang pong mandato ay ang presidente, vice presidente at iba pang mga halal na opisyales. Ang First Lady po, wala po yung mandato. At dahil wala pong mandato naman ng First Lady, parang hindi po tama na ang First Lady kinakailangan mag-approve sa gawain ng Vice President na merong mandato na mas marami pang ang mandato kaysa sa iyong esposo. Lalong-lalo na alam naman natin na hindi magiging presidente ang iyong esposo kung hindi rin dahil kay VP Sara. Unang-una, nagbigay siya kay PBBM para tumakbo bilang presidente. In fact, sinuway pa niya ang sarili niyang ama na nais siyang tumakbo ng presidente. Sinuway niya ang sarili niyang ama. Tapos ngayon, tatawagin yung bad shot siya kay VP. Bakit? Ano bang nawala kay PBBM nung siya'y tumakbo ng presidente? Di ba para ulit-ulit naman sinasabi ni PBBM, kailangan tumakbo na ako ngayon dahil matanda na ako, ito na huli kong pagkakataon. At binagbigyan naman siya ni VP Sara. At wag naman sanang magkaroon tayo ng amnesia dahil noong mga panahon na yon, lahat ng survey nagpapakita na mananalo sana bilang presidente ang VP Sara. Pero nagbigay siya sa iyong esposo. Dahil din naniniwala siya sa tawag ng pagkakaisa na sinira nyo naman, ginurakan nyo naman kayong dalawa po ni Mr. Speaker. Pangalawa, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Bago pa man magkaroon ng rally sa Maisog, bad shot na po sa inyo ang VP Sara. Di ba? Totoo naman na eleksyon pa lang,
nung matapos kayo na parang nagkasayahan, nakainom, nagpadala kayo ng text ng video ni VP Sara na kumakanta. At anong sinabi niyo doon sa text na yon? Kita mo to kung ano nung ginagawa. Pero ang hindi niyo alam, napadala niya yung text na yan kay VP Sara. Kaya nga po mula nun, medyo distansya na si VP Sara dahil alam niya na parang merong balakid talaga sa pagkakaisa. At yun po ay sa pagkatao ng First Lady. Hindi ko po alam kung bakit talagang mainit ang dugo nyo kay VP Sara. Nagbigay na sa iyong asawa para tumakbo bilang presidente. Nangampanya pa para sa inyong asawa para maging presidente. Sa totoo lang po, bagamat ang strategiya ni Senator Amy nung pinagsama niya yung dalawa sa unit team ay sa inyo ang norte, ang south ay sa mga Duterte, mas malaki po yung baluarte ng mga Duterte kasi hindi lang po Mindanao, kundi kasama rin po ang Visayan speaking na Cebuano speaking sa Visaya. Ibig sabihin, ang hindi lang kasama sa baluarte talaga ng mga Duterte, yung mga Ilonggo speaking area. Kayo po, ang inyong baluarte, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Hindi nyo po maaangkin ang Pangasinan, hindi nyo rin maaangkin ang Central Luzon at lalong-lalong hindi naman ang Southern Tagalog, no? So kung tutuusin, mas malaking boto ang naibigay ni Inday Sara sa inyo kesa dun sa botong nakuha ni Inday Sara dyan po sa Region 1. Dahil si Inday Sara po, buong Mindanao at yung Visayan-speaking area ng Visayas, Cebuano-speaking area ng Visayas. So ano pa ba ang gusto nyo kay VP Sara? Tignan nyo naman po si VP Sara. Ihinambing nyo pa kay Lenny. Naku, tumaas po ang aking balahibo nung hinambing nyo kay Vice President. Kasi po si Vice President, tinalaga na ngang kalihim ng Department of Housing, ay ba kung ano-ano pa sinasabi tungkol kay Presidente Duterte. At kaya nga po yung huling what broke the camel's back, kumbaga, yung nagsalita siya labang kay Presidente Duterte, ang tinawag na mass murderer sa United Nations pa, habang siya ay naninibihang kalihim ng Department of Housing. Wala pong ganyang sinabi si Inday Sara. Tahimik po siya, bagamat alam ko sa kanyang saloobin, marami silang hindi pinagkakasunduan at minsan lang siyang nagsalita sa publiko sa issue ng teroristang CPP-NPA at ang Pistox. Pero sa mga mainit na usapin gaya ng West Philippine Sea, hindi po siya nagsasalita dahil kinikilala naman po niya na ang panlabas na relasyon, yan po ay katungkulan ng Presidente bilang Chief Architect ng Foreign Policy. At bukod pa po doon sa hindi niya pagsang-ayon sa Pistox, wala na pong ibang sinabi pa ang VP Sara laban kay Presidente Bongbong Marcos. Huwag niyo pong sabihin na bad shot si VP dahil doon sa nangyari sa Maisog. Dati na pong bad shot sa kanya, sa inyo, si VP. Attorney, naganap yan yung rally, yung pinakaunang Maisog rally sa Davao City, January 28 na isinabaid din umaga yung bagong Pilipinas kick-off rally. At bago pa man naganap yung dalawang event na yan, nagpalabas na ng pahayag ito, pahayag ni VP Sara, at nabanggit niya na dadalo siya sa bagong Pilipinas kick-off rally dahil kaisa niya ang buong Department of Education dahil meron din silang isinusulong na 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration. And nabanggit din niya dito na kasama din siya sa prayer rally ng iba't ibang sektor sa Davao City against sa isinusulong na charter change o CHACHA. Sabi pa nga niya dito, and I quote, mahalagang makita at maintindihan natin ang panganib na nakaamba sa atin sa oras na tuluyang isinuko ang ating saligang batas sa kamay ng mga taong may personal at politikal na interes. Manindigan tayo laban sa pagbabago sa ating saligang batas sa pamamagitan ng pera kapalit ng perma para sa People's Initiative. Binanggit niya dito na ito ang dahilan kung bakit siya ay dumalo rin sa rally doon sa hakbang ng Maisog. At kung yung sa pagtawa niya, ay ang tanong, yun ba ang kanilang tinawanan? Kasi ang katabi niya, si Senadora Amy Marcos, o meron silang pag-uusap doon or kung ano man yung kanilang chika, yun ang rason kung bakit sila tumawa at nagkataon lang na nakatutok sa kanila yung camera. Ang feeling ko nga po, walang kinalaman sa nababanggit sa entablado yung pinagtatawanan nila dahil sa aking pagkakilala dun sa dalawa, magsama pa lang yan, pagkita pa lang nila, saka na silang nagtatawanan. Ewan ko ba talagang click silang dalawa, kaya nga parang napakaganda ng Duterte-Marcos tandem, no? Sa darating na panahon. Pero ang punto ko naman po, pati yung paninindigan laban sa charter change,
ang bumalentong po dyan, ang inyong esposo si PBBM. Nung simula po ng kanyang termino, nung kanyang unang taon sa pagiging presidente, sinabi na niya, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunad lang ang bayang Pilipinas. Kaya nga lang po, hindi namin naintindihan kung bakit sa mga major issues, talagang bumabalentong ang ating PBBM. Yan din po nangyari sa kanyang relasyon sa China nung una na magkasama pa kayo na nandun din ako, nag-usap pa kami ni Presidente, na talaga naman pong tinukoy niya ang China bilang pinaka-importanting partner ng Pilipinas. Tapos from being pinaka-importanting partner, ang China ngayon ay binubuli ang Pilipinas. Dahilan, kinakailangan na tayo magtampihan sa panig ng Amerika, Japan, Australia at iba pang mga bansa. So wag niyo pong sisihin si Inday Sara dahil nung sila po'y tumakbo, pareho naman po ang kanilang paninindigan laban sa charter change, di ba po? At siguro naman, hindi rin sang-ayon ang ating PBBM. Dahil nga po alam kong napakabuting tao naman ni Presidente kahit ako'y tutol sa kanyang mga pulisiya ngayon, hindi rin niya papayagan yang bibili ng pirma para sa charter change o di naman kaya yung panlilin lang na paggamit ng ayuda para makuha ang pirma ng taong bayan. So sa tingin ko po, hindi rin niya kinukonsin ni PBBM. Sana nga po, yan pa rin ang aking pagtiwala kay PBBM. Miski kami po ay hindi na nagkakasundo sa mga major policies. No? Pero ma'am, ulitin ko lang po, nangako po talaga ang PBBM at Inday Sara sa isa lamang na plataforma. At yan po ang plataforma ng pagkakaisa. Nanggaling na rin sa inyo yan. Sabay-sabay tayong babangon muli. Pero hindi po si Inday Sara ang nagwasak dito sa pagkakaisang ito. Sinimulan pong wasakin niya ng sarili ninyong pinsan, si President Speaker, nung tinanggalan niya ang budget ng OVP at saka ng DepEd. Samantalang hindi naman siya katunggali sa politika. Siya nga ay kaalyado, tumulong pa para manalo ang PBBM. Bakit siya tatratuhin na katunggali? Totoo po, tao lang si BP Sara. Aminin man hindi ni BP Sara, masakit sa kanya yung nangyaring yun. Dahil hindi nga po siya kalaban, bakit siya tinuturing na kalaban? So sa mula't-mula pa lang po, hindi pa umabot ng isang taon, tinuring nyo na pong kalaban siya dahil parang meron na kayong plano kung sinong dapat na susunod na manungkulan. At ang tingin ko po, kung hindi, ang tingin ko, ang plano ninyo, kung hindi mapapatagal talaga ang termino ni PBBM sa pamamagitan ng charter change, palitan ang struktura ng gobyerno nang sa ganon, si Mr. Speaker ang maging Prime Minister at matapos dyan, siguro yung inyong anak na ngayon po ay pinapatraining nyo dyan sa Kongreso. Di ba po? So, wag niyo pong sabihin na bad shot si VP dahil doon sa nangyari sa Maisog. Dati na pong bad shot sa kanya, sa inyo, si VP. Hindi ko lang po talaga alam kung anong dahilan, no? Pero marami po siguro mga dahilan yan. At alam naman po ng taong bayan yan. Dahil kung ititrace natin, yung unang beses naman na inisnab niyo si VP Sara, hindi ko po alam kung nangyari na yung Maisog. Pero maaga po kasi yung Maisog, January eh. At tingin ko, noon pa mang eleksyon nga di ba? Kumpirmado ko po yan, pinadala niyo yung text ninyo na, tignan mo to kung ano nung ginagawa. Kay VP Sara mismo. Yan naman ang dahilan, sang-ayon naman doon sa mga sources ko, kung bakit nag-back off na rin si Inday Sara. Kaya nga po, kayo na ang nagdesisyon kung sino mga i-appoint sa gobyerno. Hindi na po talaga naghimasok si BP Sara, pati doon sa mga appointees. Although, bilang kaparte ni Presidente na tukbo sa eleksyon, expected mo na tutulungan niya ang Presidente dahil napakadami ng mga appointments na dapat gawin sa gobyerno. Pati yun, hindi na pinaghimasukan ni Inday Sara. Lumagay siya sa pwesto niya dahil alam niya na ayaw po ninyo sa kanya. Ang sabi ni First Lady, always kind daw siya kay VP Sara. Naku, hindi po kindness yun na masasabihin yung, tignan mo to kung ano-anong pinagagawa. Hindi po kind yun. Okay, hindi po kind na tinanggalan ng budget at wala pong sinabi kahit isang salita ang ating PBBM. Hindi po kind na talagang kung ano-anong pinagsasabi ng mga vloggers na pro-Marcos laban kay VP Sara na wala naman pong issue. Kami pong mga maiingay ngayon, may issue po talaga kami. At ang issue naman namin, hindi naman po personal. Pati po yung issue ng pulburon, kasi nga po natatakot kami na yung mga desisyon kung saan pwedeng mamatay ang napakadaming Pilipino sa giyera, baka nangyayari o ginagawa na wala sa tamang pag-iisip ang Presidente. So pati po yung aming issue tungkol doon sa pagpadrag test ng Presidente, at sumahali na rin po kayo kung gusto ninyo, ay yan po ay dahil nakakaapekto po yan sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino dahil lahat po ng desisyon na ginagawa ng Presidente makakaapekto sa buhay ng mga Pilipino. At dapat naman po na yung mga desisyon na
desisyon na yan ay tama dahil nasa tamang pag-iisip ang presidente. Opo, sabi pa niya, my husband will do everything to protect you. Eh di ba ang daming mga issue pinupukol, yung sa confidential fund, Wala kung po ano-ano eh. pa. Ma'am, ni isang salita po. Hindi nagsalita ang presidente tungkol doon sa pondo ng vice president. Eh samantalang, nanggaling naman po yan, yung budget na yan, sa tanggapan mismo ng presidente. Wala pong sinabi ni kahit isang salita ang ating presidente. Eh samantalang pinsang buo niya yung speaker. At mantakin yung ma'am ha, na-approve na ang budget ng OBP at ng DepEd sa plenaryo ng Kamara. Binago lang sa small committee. Kakaiba po yun dahil officially inapprove ng Kamara yan, sa small committee lang natanggal. Wala pong kahit anong salita na binanggit ang presidente para tulungan ang ating VP. And sino bang may, kumbaga, may utang na loob na malaki sa kanila? Well, yun nga po eh. Pero hindi na po namin yan palalaki na issue. Dahil kung wala po kayo utang na loob, wala po kami magagawa. Talagang nasa tao lang po yan kung tatanaw tayo na utang na loob. Pero kung pagbabasehan mo yung mga sa panayam sa kanya ni Anthony Taberna, tila hindi niya tinutumbok ang mga issue. Halimbawa, doon sa issue ng drugs, wala siyang explanation kung gumagamit ba or minsan nang gumamit or existing ba or kung ano ba yung mga paliwanag. Yun lang, nabanggit niya yung pagbangag. Yun lang, walang explanation na iba pa at yung sa smuggling issue na involve yung kamag-anak niya. Sabi lang niya, mayaman na yan. Yun lang yung ano. Para sa mga karagdagang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos.